mga kabubong, nandito nga tayo ngayon sa ating project na kung saan sisimulan na natin yung installation ng ating stone coated. Ito na yung naabangan natin dahil katatapos lang namin mag-install ng ating undersheeting. Pero bago yan, syempre, please don't forget to like and subscribe because it's time to raise the roof. So ayan, nagsisimula na nga tayo ng installation ng ating stone coated. Kaya syempre sa simula, medyo mahirap kasi kailangan papantayin natin. Lalo-lalo na itong status ng project natin, wala pa siyang fascia board. So kailangan i-anticipate natin yung framing ng ating fascia board at saka yung kapal ng fascia board na ating gagamitin. So nag-adjust tayo ng 2 inches bukod dun sa 3 inches na ating corrugated. So, kailangan kasi hindi makikita yung ating corrugated. Di ba? Ang makikita lang dapat yan sa labas ay yung ating stone coated at saka yung ating counter flashing or drip mold na ginagamit or drip molding isang tawag doon. Ang purpose doon, syempre, ipapakita lang namin yan sa inyo sa pag-install namin ng ating drip molding at saka pag-install nila pagkatapos installation ng kanilang fascia board. Di ba? So, ayun, ang distansya, kailangan may pattern tayo para sa distansya ng ating secondary framing. So, kailangan ang ating stone coated ay naka-text ko doon sa secondary framing. So, kailangan yung distansya ng ating secondary framing or yung ating battens ay kung ano yung size ng ating stone coated. So, ang size ng stone coated natin ay 30. So, kailangan yun din yung distansya ng ating battens. Ang ating pala ginamit na secondary framing ay battens. Bakit nga tayo nag-undersheeting? Siyempre, to ensure that our stone coated ay 101% zero leak, kailangan maglagay tayo ng stone coated or else, mapapansin nyo sa aming previous video like yung sa Casa Milan or some other projects na walang undersheeting, after how many years, tumulo na po yung kanilang bubong. So, to ensure that 101% zero leak, kailangan meron tayong, undersheeting. Diba? So, yun, sa simula, medyo mahirap. So, make sure lang na pag meron tayong ridge, kailangan tayo ay mag-bend ng kung ano yung height ng ating battens, yun din dapat yung height ng ating bending sa part ng ridge roll. Para doon din po kakapit yung ating, hip cup. Hip cup ang tawag doon. Individual hip cup. Same lang yan doon sa Banawe or stone coated. Basta sa aming term ay hip cup ang tawag doon. Diba? Kung sa metal naman ay ridge roll. Pero sometimes, ang ibang designer, ang gamit din po doon ay hip cup in general term. Diba? So, ang purpose ng bend na yon ay para hindi pumasok yung tubig pag nagkaroon ng malakas na hangin na may tubig or bagyo para hindi pasukin ng tubig yung ating bahay. So, kailangan nakabend yung end-to-end ng ating stone coated. Hanggang ridge po yan. So, ang laylayan naman, may standard yan na 30 or 3 inches ang laylayan. Ako, ginagawa namin 3 inches talaga. Standard din yan kahit sa mga metal roofing para sa backflow ng ating tubig. Diba? So, ayun. Ano pa? Ang gamit natin dito, syempre, flat na black screw. So, yung gagamitin natin pag nag-connect tayo ng stone coated doon sa battens natin. So, yun! Yung height dito po, 30 yan eh. Ayan no, 30. So dapat mag-30 ka dito, layout ka 30. 30 din dyan. So supitin mo, dito yan magbe-bend. Kasi may sasalo tayo dito. Ridge cap. Oo. So gugupitin mo to.
Layout tayo. $30. Ito yung dulo, di ba? Asan ba dulo? Ito. 30. Kakapingan naman to eh. Oh. Banat. Yung dulo, wag muna natin i-fix. Kasi maglalagay tayo ng drip mold. Wala pa yung fascia nila, kaya diyan tayo mahihirapan. Kaya pag nagkabit ng fascia, dapat diretso kabit ng drip mold 4. Ito, black screw. Pwede na yung black screw yan. Okay. So ay naglalatag na nga tayo ng ating stone coated. Ang pinaka-importante sa lahat talaga, yung pinaka-starter natin. Yan yung starter. Kumbaga sa Banawa ay starter kit. Ito yung starter din natin to. Starter tile. So, yan ang pinaka-importante sa lahat kasi dito, pag ito ay tabingin na yan hanggang dulo. So, kailangan maglagay tayo ng tansy mamaya. For the meantime, nililayout lang muna natin yung distance ng ating paring at saka tiles. Kung mapapansin nyo, ito hindi muna natin ito i-fix kasi wala pa po siyang fascia board. Medyo na-delayed lang ng konti yung ating contractor. So, pag kinabit na yung fascia board, diretso kabit natin ng drip mold. Maglalagay tayo ng drip mold dyan para pag nag-backflow man yung tubig, hindi maglulumot sa ating fascia board. So, yun. Nagli-layout na tayo. Hopefully, malatagan natin to na before lunch to lahat. So, para may susundan na yung ating foreman. Kaya tayo nag-undersheeting dito kasi irregular yung Corlina. So, kailangan mag-undersheeting tayo. At saka para 0% talaga yung chance niya na mag-leak, na magkaroon ng leak. 100% pala na walang chance na magkatulo ang kanyang bubo. So, yung pinaka-importante sa lahat, yung stone-coated. Pag nag-stone-coated tayo, kailangan meron siyang undersheeting. So, hindi na magagalaw yan. Mamaya, susundan na lang nila yan. Dire-diretso. So, yun. Layout. Gupit. Tapos, te-text ko dito, foreman, pag na-layout natin. Same pa rin ang gagawin natin hanggang dulo. Dito tayo, Hindi, huwag mo na pantayin. Okay, ganyan talaga. Hindi talaga papantayan. Yan. Dito ka na magugupit ulit. Tapos, ibebend. Hindi, okay lang yan. Tama yan. Lagyan nyo na isang stone coated. Yan. Kapit ba, John Marvin? Yan. Kailangan may texture yan. Purpose yan para pag malakas yung hangin, hindi siya kayang tangayin. Para kapit na kapit. Dito ka porsa. Sa mga, doon sa kabilang side. Dito ka po maglagay sa pinakailalim. Ito, lalagyan natin ng repair kit. May repair kit tayo actually. Lalagyan mo siya ng sealant tapos stone din. So, ikakabit na lang natin yan siguro pag nag-final tayo. Kasi mahirap dahil wala pa siyang fascia board, hindi tayo makapaglagay ng ating drip hole dito. Or counter flashing. Actually sa atin, term talaga yun is counter flashing. Lalagyan to ng counter flashing para matakpan yung corrugated. Para yung tubig niyan gaganin. Hindi ko papasok sa loob. At hindi lulumutin yung ating fascia cover. So happen na wala pang fascia cover. Kailangan natin mag-install kasi madidelay tayo. Antayin natin yung fascia board nila. So yun ang gagawin din natin. Yun ang munang gagawin natin. Okay. So, dire-diretso lang yan, yung sequence yan. Maglalatag tayo ulit ng isa, tapos maglalatag dito, lalatag doon. Yan lang yun. So, okay!
So, yung mga rust, yung mga konti-konting gas-gas dyan, at saka mga black screw, pag natapos yung bahay na to, pag natapos ating installation, hindi nyo na po makita yung ating black screw dahil meron tayo dyang repair kit. Ang repair kit na tinatawag, nandun na po yung sealant, and then nandun na po yung sand, kung ano yung color ng sand ng ating stone coated. Boss Jeff! Boss Jeff, say hi muna sa ating ano. Alam mga kabubong. Boss Jeff, kailan tayo matatapos dito? Mga, ano yun? Estimate mo, kailan? 3 araw. 3 araw! So, ayaw yun in 3 days? 4 months, tama ba? 3 araw, sabi ni Boss Jeff? Kaya to tapusin? Ha? Kaya siguro. Ano, wala na. Ano yan? Paano pag hindi mo tapos sa 3 araw to? Ha? Mag-aabono ako. Kailan tayo matatapos, Por? Sige, tingin mo mga 2 weeks matatapos natin to, latag na to lahat. Kompleto na. Depende lang sa mag-install ng passport natin kung kailan niya tatapusin. Ito, di ba? O, shoutout mo yung mga kasamahan mo, mga kababayan mo. Shoutout sa mga taga-Romblon. Ito, pogi pa rin ako. Ilan taon na nagbububong? Sir, Ngayon pa lang. sino? Ikaw. Kuha nang matagal na eh. Matagal ka nagbububong. Oo. Ay, paano mo yung vlog mo? Yung ano mo, yung Facebook mo, yung page mo. Ipa-follow mo, dali. Sa mga Shoutout sa kababayan. mga taga-Romblon, baby. yun Ay, sir. pa-follow mo yung page mo. Juan, follow nyo yung page ko. Ano Boss pangalan? Jeff. Boss Jeff. So, ayan, thank you, Boss Jeff. Thank you. Thank you. So, again, I'm Paul Castillo. Abangan nyo ang aming full video sa aming YouTube channel at syempre ipopost din namin yan sa aming Facebook page. So, yun, dyan na nga nagtatapos yung video nito and all about roofing. Please visit www.casparroofing.ph or Caspar Steel Roofing Incorporated in our Facebook page. And remember, please don't forget to like and subscribe because it's time to raise the roof.